Attorney, meron pong isang matandang dalaga na ang tanging kamag-anak na natitira ay ang pamangkin niya, asawa nito at 2 anak. Sila po ba ay maituturing na compulsory heirs? Gumawa po kasi ng last will ang matanda na sa ibang tao ipinapamana ang kanyang ari-arian. Valid po ba ito? Salamat po. Okay, sa una niyang tanong, ang tanong niya ay kung considered ba ng compulsory heirs yung pamangkin nung matandang dalaga. So, sinabi dito, matandang dalaga, ibig sabihin, walang anak, walang asawa, walang anak. Pero, ang tanong po natin, baka buhay pa yung magulang. Okay? Pero ang sabi dito, ang tanging kamag-anak na natitira ay yung pamangkin niya. Tapos yung asawa ng pamangkin at yung 2 anak. So, ang tanong niya ay kung compulsory heirs daw ba itong pamangkin at yung asawa ng pamangkin at yung 2 anak. Yung mga compulsory heirs, sila yung may mga karapatan na magmana doon sa estate na maiiwan ng isang namatay. At hindi sila pwedeng tanggalan ng mana basta-basta maliban na lang kung mayroong valid ground for this inheritance. So, sino-sino ba yung mga compulsory heirs? Ang mga compulsory heirs ay binubuo ng descendants, children and descendants, yung linya pababa. So, anak, apo. Kapag walang anak, by right of representation, yung apo ang magmamana. Kapag wala namang anak, totally walang anak, wala ring apo, okay? Ascendants. Ascendants, pataas. Ibig sabihin, pataas sa magulang. Okay? So, mother or father. Okay? Kapag wala namang descendants and ascendants, collateral. Okay? Patagilid. Ibig sabihin, sa mga kapatid. Okay? So, paano kapag walang descendants, ascendants, at mga kapatid? Diyan papasok yung sinasabi nitong message sender natin na pamangkin lang ang natira. So, kung pamangkin lang ang natira, siya ay anak ng kapatid nitong namatay na matandang dalaga. Okay? So, considered ba siya as compulsory heirs? So, bilang siya ay isa sa mga pinakamalapit na mga kamag-anak at kung wala natitirang descendant at ascendants at mga collateral relatives na ma-consider siya na compulsory heirs dahil next of kin siya. Okay? So, sa pangalawa naman niyang tanong, gumawa daw kasi ng last will ang matanda na sa ibang tao ipinapamana ang kanyang ari-arian. Valid po ba ito? So, hindi natin malalaman basta-basta kung valid yung will. Pero, ang mga last will and testament po kasi, merong mga sinusunod na formalities na requirement ng batas para maging valid. Meron 2 klase ng will. Isang notarial will at isang holographic will. Yung notarial will, yun yung ine-execute sa pamamagitan ng abogado. Ipapanotaryo sa notaryo publiko. Okay? At meron ding mahigpit na requirement dyan ng batas. Samantalang yung holographic will naman po, yan yung handwritten will ng testator at hindi kailangang inotaryo. Basta, ang mahalaga sa holographic will, kailangan siya ay entirely written by the hand of the testator. So, sulat kamay ng testator, dated, at signed by the testator. So, yan yung holographic will. Yung sa notarial will naman, attorney, ano yung mga formalities na kailangan ng batas para masabing valid yung notarial will? So, ito yung mga formalities na required ng batas na titingnan ng huwes or ng judge during probate proceedings kung na-comply ba itong mga formalities. Ano po, attorney, yung probate proceedings? Ito yung allowance or disallowance ng will. Kasi ang last will and testament, bago siya i-implement or maging valid, ay kailangan pina-probate muna. Okay? Nag-undergo siya ng probate proceedings or pina-approve sa judge. Okay? So, ano yung mga formalities ng will na yan na sinasabi niyo, attorney? So, una, ang notarial will kailangan ay in writing. Pangalawa, must be in a language or dialect known to the testator. Must be subscribed at the end by the testator himself or the testator's name written by some other person in his presence or by his express direction. So, yung subscription, kailangan nag-subscribe yung testator na siya talaga ang may gawa nung notarial will na yon. O kung hindi man siya makakapirma, naka-indicate dun sa will na pinasubscribe niya
Okay? Sa ibang tao, pero under his direction. Pang-apat, must be attested and subscribed by 3 or more credible witnesses in the presence of the testator and of one another. Kailangan may 3 witnesses. Kapag hindi na-comply yung 3 witness rule na yan, magiging invalid yung will. Magiging intestate. Kapag sinabing intestate, walang naiwan or invalid yung will. Ibig sabihin, yung mag-govern na batas ay yung batas under the Civil Code on Succession. Kung paano hahatiin yung properties. Panglima, marginal signature. So, kung halimbawa, 3 pages yung last will and testament ng testator, kailangan yung first page, second page, ay may mga pirma doon sa gilid. Okay? Bawat gilid ng kada pahina, may pirma nung testator, pati na rin nung 3 witnesses. Okay? Pang-anim, page numbering. All the pages are numbered correlatively in letters placed on the upper part of each page. So, sabi ng batas, kailangan numbered using letters. Letters ang ginamit ng batas. Pero, base sa mga jurisprudence, kahit na numero ang ginamit, pwede na rin. Pampito, attestation clause executed by the witnesses. So, i-attest ng mga witnesses na nasaksihan nila na yung testator yung gumawa noong notarial will na yon. And then, pang-8, acknowledgement. Properly acknowledged before a notary public by the testator and the said witnesses. Okay? So, may acknowledgement. At pinanumpaan yon sa harap ng notaryo publiko. Ano, attorney, kung yung notaryo publiko ay isa din sa mga witnesses, magiging valid po ba yon? Kung hindi na kompleto yung 3 witnesses aside dun sa notaryo publiko, ibig sabihin kulang yung witness. At ayon sa mga jurisprudence, invalid po yung last will na yon. So, iyan po. I hope nasagot ko yung katanungan nitong message sender at I hope naging useful itong discussion ko. Thank you!